Masayang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. First and foremost, all praises to Abba Yahweh and Messiah Yahweh Shai. Ito ay isang pastoral guidance lalo na sa mga newly baptized. Welcome aboard the Covenant. Para sa mga nagnanais pumasok, panoorin muna ang Plan of Salvation at ang Guide. Sundan nyo ang instruction ng dalawang video na yan. Nasa description po ang link. Bago tayo magpatuloy, nais naming i-congratulate at i-acknowledge ang effort ng lahat, mga tumulong na maibalik ang tamang pagsamba sa ating Abba Yahweh and Messiah Yahweh Shai. Hindi po namin kayo papangalanan dito for privacy reasons, pero alam na ninyo kung sino kayo. Lumalaganap na po ang pangalan ng Abba Yahweh sa Pilipinas. Padami ng padami ang umalis sa kanilang mga sekta at pumasok na sa Covenant. The way we observe it, pinakamasigasig ang Cavite at Metro Manila. Salamat sa mga volunteers. Marami na din ang mga nag-signify sa Cebu, kasama ang Mandawi, Lapu-Lapu, Davao, General Santos, Laguna, Palawan, Bataan, Cotabato, Rizal Province, Iloilo, Bulacan, Quezon Province, Camarines Sur. Yung Camarines Norte ay nagsisimula na rin. May tumataliman na rin sa Albay, Sorsogon, Cagayan de Oro, Bukidnon, Surigao del Norte, Pampanga, Pangasinan, Leyte, Bohol, Romblon, Nueva Ecija, Tarlac, May Benguet, kasama po ang Baguio dyan, Misamis Occidental, Isabela, Batangas, Zambales, at Negros Occidental. Meron pa po, Leyte. Sa ibang bansa naman, masigasig ang Hong Kong at Italy. Sumusunod dyan, meron na rin tayong UAE, Japan. May nakita na rin tayo sa Singapore, Ontario, Canada, at Sydney, Australia. Lahat yung mga lugar na binanggit ko ay may mga kapatiran na. Naghahanapan na lang po sila sa isa't isa. More coming up soon. Para sa mga panay ang tuligsa at batikos sa Oferian Heritage Conservatory, makinig kayo. Gaya ng sinabi natin some time ago, hahakutin ng OHC ang tupa ng Misaya. Ilalabas mula sa iba't ibang kulungan upang malaya nilang sambahin ang tunay na Ama at ang tunay na Misaya ng mga Hebrew Shemites. Tinawag natin sila. Nakilala nila kung kanino galing ang mensahe at sila ay sumunod. Nasusulat, John chapter 10 verse 27 to 28. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand.
Masasaksihan ng buong mundo kung paanong ipapamalas ni Abayahawa ang kanyang kapangyarihan mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang nakikita nyo ay panimula pa lamang. At bilang panimula, this impact is phenomenal. Gaya sa panahong pinangunahan ni Moses ang Exodus, ganito ang salita ng Ama. Let my people go. Palayain nyo ang aking mga tao. Paulit-ulit naming sasabihin sa inyo, do not stand on our way. Kailangang tuparin ng Ophirian Heritage Conservatory ang mga isinulat ni Prophet Isaiah. Mababasa, Isaiah chapter 12 verse 4. In that day you will say, give praise to Yahweh, proclaim His name, make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Isaiah chapter 24 verse 15. Therefore, in the east, give glory to Yahweh, exalt the name of Yahweh, the Elohim of Israel, in the islands of the sea. Ipinag-utos ng Ama na luwalhatiin ang kanyang pangalan sa silangan at ipakita sa buong mundo. We are set to fulfill this command. Do not stand on our way. Sa mga bagong baptized, ito ang paalala ng conservatory. Kayo ay nasa loob na ng covenant. Tandaan nyo itong mga babanggitin namin. Number 1, huwag makikisali sa anumang religious events at mga paganong pagdiriwang o holidays. Kasama dyan ang All Saints Day, All Souls Day, Halloween, Christmas, New Year, Three Kings, Valentine's, Semana Santa, Easter Sunday, Santa Cruzan, at iba pa. Yan ang mga ipinalit ng mga paganong hintil sa mga feasts na ipinag-uutos ng ating Ama. Number 2, huwag kayong makikisali sa mga taong nagbaptize din sa pangalan ng ating Aba Yahweh at Messiah Yahawashai, pero andun pa rin sa kani-kanilang mga churches. Huwag kayong sasama sa kanila dahil ang kanilang lugar sambahan ay defiled. Ginamit ang lugar na yan sa pagsamba sa Greek Messiah nilang si Jesus Christos. Number 3, huwag kayong kakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyusan, sa mga pagkain galing sa selebrasyon ng mga pagano. Tatalakayin natin yan kasabay ng mga utos ukol sa pagkain. Pero paunahan namin kayo, habang hindi pa natin nagagawa ng video, sundin po ang ipinag-uutos ukol sa pagkain. Matatagpuan yan sa Leviticus chapter 11 at chapter 17 at sa Deuteronomy chapter 14. Ipapaliwanag natin yan sa darating na videos. Pinaka-importante, huwag kakain ng baboy at dinuguan. Huwag kayong magpapalinlang sa mga bulaang tagapagturo na nagsasabing nilinisan na ang mga pagkain na yan. Binabasehan nila ang panaginip ni Peter sa Acts. Ang totoo, hindi nila inunawa ang interpretation o kahulugan ng panaginip ni Peter. Huwag niyong kakalimutan ang false doctrine na nilinisan na ang mga pagkain na yan ay nagmumula sa mga alagad ni Pablo na sumisipa sa covenant at mga kautusan. Mga anak yan ni Pablo, ang peking apostol. Recently, may critics kaming na-encounter na relihiyon daw ang OHC dahil may baptism. Ito ang sasabihin namin sa inyong nang iintriga. Ang baptism ay proseso ng pagpapasakop sa covenant at hindi sa isang relihiyon. Ngayon, bakit nyo ginagamit ang bautismo gayong ayaw nyo naman ng covenant? Para saan ang bautismo nyo? Gaya-gaya? Kunya-kunyari?
Para kayong nagda-dive sa swimming pool na walang tubig. Isa pang intriga, wala daw authority magbaptize ang sinuman kung hindi pastor or ministro. Ibalik ko sa inyo ang tanong na yan. Sino ang nagbigay ng authority sa mga pastor ninyo na magsagawa ng bautismo? Ang founder ng sekta nyo na ayaw ng covenant? Bakit kayo inutusan ng founder nyo na magsagawa ng bautismo gayong sinisipa nyo naman ang covenant? Dahil ayaw nyo ng covenant, kayo ang dapat sitahin. Bakit nyo ginagamit ang sagradong bautismo? Mga Oferians, marami kayong pagdadaanan. Wala pa ang Great Tribulation. Ang nai-experience ninyo ngayon ay wala pa ni sa katiting ng darating. Mas matindi ang mangyayari kapag kumilos na ang ecumenism ng Papa. Nagkakaroon na po sila ng mga mutual understanding, unifying charters, yang mga relihiyon sa buong mundo sa pangunguna ng Roma. Lahat ng relihiyon at sekta na sumasamba sa Yesus Kristos ng mga Greeks at ang emblem ay krus, yan sila ang magpipersecute sa mga pinili. History will repeat itself. Ang pagsasanib na yan, ang panimula or introduction ng Great Tribulation. Kung ano ang pinagdaanan ni na Peter noon, ganun din ang pagdadaanan natin. May mga ipapahintulot ang Ama na mamatay sa kamay ng mga kaaway bilang testimony o patutuo sa mga nasusulat. Ngunit huwag kayong matakot dahil narito ang pangako ng Ama, dito kayo tumingin. Revelation chapter 2 verse 10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Tagalogin natin, Pahayag chapter 2 verse 10. Huwag kang matakot sa pagdurusang malapit mo nang maranasan. Mag-ingat kayo dahil malapit nang itapo ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo ay subukin. At sa loob ng 10 araw ay magdurusa kayo. Maging tapat ka hanggang kamatayan at igagawad ko sa iyo ang korona ng buhay. Sa muli, welcome to the covenant. You are blessed. Shalom.